Hindi dapat gamiting rason sa pambabarat. Ito ang naging mariing pahayag ng Department of Agriculture kaugnay ng issue na ginamit umanong dahilan para baratin ang mga magsasaka ay ang 20 pesos kada kilo ng bigas ng pamahalaan. Sa hiwalay namang pahayag ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, nakikita ring dahilan ng patuloy na bumabagsak na presyo sa bentahan ng palay ay ang imported na bigas. Giit ng mga magsasaka, nasa 26 pesos per kilo na lang ngayon ang landed cost sa imported rice. At maaari nang ibenta ang mga ito sa halagang 33 pesos per kilo o mas mababa pa, kaya apektado ang locally produced na bigas. So ano talaga yung dahilan kung bakit nalulugi yung mga magsasaka natin? Hindi ho yung BBM rice, mga kababayan. Hindi ho yung 20 pesos na bigas. No way. Oo. Ang dahilan ho kung bakit bumababa ang presyo, bumababa ang farm gate price ng palay, mga kababayan, ay dahil sa importation ng bigas. Ito, matagal-tagal na nga merong 20 pesos na bigas, di ba? Na tinatawag ni Sara Duterte na pagkaing baboy daw. Nagulat ako, nakahapon, merong drama na nagaganap dito sa 20 pesos na bigas. Sinisisi nila si BBM kung bakit nalulugi ang mga magsasaka. Sinisisi nila si BBM kung bakit bagsak ang negosyo, ang agrikultura sa Pilipinas. In fact, mga kababayan, ito po, sample. Kahapon may nagbalita, ayan. Mga magsasaka, matindi ang lugi dahil sa murang presyo ng palay. Tapos sabi nitong, siguro DDS to. Ang sinasabi ni BBM, hindi raw man naaapektuhan ng mga magsasaka. Sabi niya. Di ba sinisisi na si Bongbong? Ito pa, isa. Tinupad mo nga ang pangako mong 20K, 20 pesos lang, hindi 20,000. Diba naman to, mga DDS talaga. 20 pesos na bigas, pero paano naman ang magsasaka niyan? Sila yung nagtanim, bakit mababa sasahurin nila? Hindi sila sumasahod, binibili sa kanila. Mababa daw ang bilihan sa mga magsasaka. Ito pa, pangkain na lang itatanim ko, mas lamang pa sa lugi. Ha? Binabarat daw dahil sa BBM rice ang mga magsasaka. Di ba? Nakagulat nga ito eh. Ito pa isa Duterte lang daw. Duterte pa rin kami. Sabi dun sa, Dabaweños Duterte Defender. Ayan. Tapos gusto ni BBM ipagpatuloy ang budol niyang 20 pesos na bigas tapos magsasaka, lugi at kawawa. Hahays! Wala na raw magtanim ang mga magsasaka dahil sa 10 pisong kilo ng palay. Ito kasi sinabi ni Sinag. Ang tingin natin, dapat tutukan mabuti ito dahil baka kung hindi magtanim ang ating mga magsasaka, malaking problema ito kasi alam natin yung production cost ay tumaas at bagsak ang presyo ng palay, baka mag-surrender ang ating mga magsasaka. So ang sinisisi nga nila, mga kababayan, ay yung BBM rice na 20 pesos. So, ang kwento ho, mga kababayan, ay ganito. Binabarat daw yung mga magsasaka dahil sa 20 pesos na bigas na binibenta ng Kadiwa stores. Alam nyo, mga kababayan, kalokohan ho yan. Alam nyo kung bakit? Kasi yung Kadiwa, yung palay na binibili ng NFA, ay mas mataas ang bentahan, mas mataas ang bilihan nila kaysa sa market price. If I'm not mistaken, nasa 25-26 pesos yan sa NFA. Kaya kalokohan to. This is BS. Kung binabarat man ang mga magsasaka natin at hindi ang BBM rice ang may sala, ano yung problema? Di panoorin natin itong nilagay ni UNTV kasi lakas niya kumlikbait eh. Hindi dapat gamiting rason sa pambabarat. Ito ang naging mariing pahayag ng Department of Agriculture kaugnay ng issue na ginamit umanong dahilan para baratin ang mga magsasaka ay ang 20 pesos kada kilo ng bigas ng pamahalaan. Kasi naghahanap sila ng dahilan eh. Though mura yun, but they have to determine and they have to understand, na yung 20 pesos na yun, may subsidiya ang gobyerno doon, kaya yung naging 20 pesos. Sa hiwalay namang pahayag ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, nakikita ring dahilan ng patuloy na bumabagsak na presyo sa bentahan ng palay ay ang imported na bigas. Giit ng mga magsasaka, nasa 26 pesos per kilo na lang ngayon ang landed cost sa imported rice. At maaari nang ibenta ang mga ito sa halagang 33 pesos per kilo o mas mababa pa, kaya apektado ang locally produced na bigas. Biglang bawi si Sinag.
So ano talaga yung dahilan kung bakit nalulugi yung mga magsasaka natin? Hindi ho yung BBM rice, mga kababayan. Hindi ho yung 20 pesos na bigas. No, 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 no way. Oo. Ang dahilan ho kung bakit bumababa ang presyo, bumababa ang farm gate price ng palay, mga kababayan, ay dahil sa importation ng bigas. So anong ibig sabihin? So kung ang may kasalanan, kung ang sanhi, ang ugat ng pagbagsak ng farm gate prices ng palay ay hindi ang pagbili ng NFA sa mga bigas. Kasi binibili na ng malaki 24, 25 pesos eh. Si Asek Arnel de Mesa. O sabi niya, 24 pesos daw ang bilihan ng NFA kada kilo ng palay. Palay ha, hindi pa yan yung processed. Palay pa lang yan. Ibig sabihin, sa mga magsasaka, wala silang lugi kapag sa NFA sila nagbenta. Kasi yung mga millers, they are only willing to buy 15, 14. Unfortunately, in the past weeks, May 7, May 8 at May 10 na yun lang ang willing bili ng miller. Dahil if they buy at 18 or 19, malulugi naman sila dahil nga they're competing against yung imported rice na pwede nang ibenta at 33 pesos. Siyempre dahil itong millers, palay pa lang yung bibili nila, gigilingin pa yan. So, if they will be buying at higher than 18 or 19, sila mismo ay hindi na bibili kasi mas malulugi sila because mura lang ang bili ng importers eh. Oh. See? So, importers pala ang problema. Oo. Imported rice pala ang problema. Kaya nalulugi yung farmers. Ngayon, kung imported rice pala ang tunay na sanhi ang ugat ng problema, pagdating sa bentahan ng farm gate prices ng mga magsasaka at saka ng mga traders, bakit ang propaganda ng mga DDS ay dahil sa 20 pesos na bigas? Bakit nila isisisi sa 20 pesos na bigas kung ang issue pala ay importation? Ano ba ang ginawa ng kanilang poong nasa rehas? Sa mukha, ginamit talaga nilang dahilan yung 20 pesos na bigas. Ibang level din eh. Alam nyo mga kababayan, una, dapat ma-repeal or at the very least, amyendahan yung rice tarification law. Kasi mga kababayan, ang NFA po kasi ay tinanggalan ng kapangyarihan ng rice tarification law. At pinayagan lang silang bumili ng bigas for emergency and buffer stocking purposes. Ibig sabihin, hindi sila pwedeng bumili ng bigas na ibebenta rin nila. Hindi pwede. Kailangan pang stock lang, pang buffer stock lang. Dahil tinanggalan ng kapangyarihan ng NFA na bumili ng bigas para ibenta sa mga sa sambayan ng Pilipino, di namihasa ngayon itong mga kaibigan ni Rodrigo Duterte na oligarko, na mga traders, mga importers, na hindi nga natin alam kung si Villar ba merong importing business eh. Baka kaya isinulong niya ng wagas yung RTL na yan para sa pag-i-import ng bigas. Kung tatanggalin yung limitasyon sa NFA para bumili ng bigas para ipangbenta at bigyan sila ng kapangyarihan na magbenta sa mga pamilihang bayan, sa mga palengke, na hindi lang through kadiwa kasi itatabi mo dun sa mga varieties talaga na pangmerkado, malamang sa malamang may laban ng konti mga magsasaka natin. Kasi again, yung kadiwa rice or yung BBM rice or 20 pesos rice ay binibili ng NFA sa mas malaking presyo. Imagine mga kababayan, bibilhin ng NFA, bibili ng gobyerno natin sa halagang 24 pesos. Ibebenta niya ng 20 pesos. Hindi ba? Saan kayo nakakita ng ganun palugi? Sinisisi lang ay BBM yung itong sa pagkalugi ng mga magsasaka dahil kung wala rong BBM rice, ibig sabihin walang lugi ang mga magsasaka. Hindi naman pala yun ang problema. Ang problema pala yung importation. Ano nangyari sa mga DDS? Allergic kayo sa facts?